Parang may narinig akong lalaki na nagsabi ng kung ano. Tingnan natin ito. Mag-ingat ka. Huwag ilantad ang sarili natin. Nagmamadaling sabi ni Dexter. Naiintindihan. Nakinig ng mabuti si Dexter at napansin niyang galing sa silangan ang boses. Gayunpaman, mayroong isang malaking bundok sa silangan. At nakaharang ito sa kanilang paningin. Umakyat si Dexter at ang iba pa sa bundok at nakita ang nasa unahan. Sa ilalim ng bundok, isang grupo ng mga tao at mga hayop ang nagsisikap na kumuha ng tubig mula sa ilog. Tama nga, naroon si Thies at isang grupo ng mga primordial beast. Nag-transform si Korra bilang isang higanting ahas na may haba na halos 100 metro. Nakabalot ang buntot nito kay Carter habang nakabitin ito sa ibabaw ng ilog. 100 metro ang layo. Si Thies, ang iba pa, at ang mga primordial beast ay humahawak sa kabilang dulo ng katawan ni Korra. Tila naapektuhan din sila ng lakas ng paghila dahil pilit na pinipigilan ni Thies at ng iba pa na hindi masipsip sa ilog sina Korra at Carter. Pakiramdam ni Korra ay parang sasabog na ang katawan nito. At patuloy na nahuhulog ang mga kaliskis nito. Napagtanto ni Carter na ang mga bagay ay hindi mukhang maliwanag. Nanginginig siya at nakaramdam ng panghihina. Gayunpaman, nagpakawala pa rin siya ng mas maraming lakas hanggat maaari upang makakuha ng tubig mula sa ilog. Mabilis, hilahin mo ako pabalik. Hindi na ako makakatagal. Carter, kuha ka pa ng tubig. Ang dami mo ngayon ay hindi sapat para sa ating lahat. Sabi ni Thies. Sa puntong iyon, walang pakialam si Carter sa pagiging amo niya si Thies. Wala akong pakialam dyan. Putulin mo ang kalokohan ha. Lumalampas na ako sa limitasyon ko dito. Mabilis. Hihilahin mo ako dito. O kung hindi, tisip-sipin ako sa ilog. Hindi pumayag si Thies na umatras. Ngunit wala siyang pagpipilian kundi utusan ang iba na hilahin si Korra at Carter pabalik. Malinaw. Ang mga primordial beast na iyon ay hindi kapani-pani walang malakas. Sa pinagsama-samang lakas, unti-unti nilang hinayla si Carter pabalik sa kanila. Napasinghap si Dexter nang makita iyon. Hindi natin sila papayagang kumuha ng tubig. Kapag nainom na nila ito, gagaling sila at babalik sa kanilang peak states. Kapag nangyari iyon, malalagay tayo sa panganib. Umanggo si Quinlan bilang pagsang-ayon. Kailangan natin silang tambangan. Wala silang sapat na tauhan para labanan tayo ngayon. Ipadama sa kanila ang kalakasan ng aking Dragon King Sword. Mumisi si Dexter. Nang iguguhit na ni Dexter ang kanyang Dragon King Sword. Isang sonic boom ang umalangaw-ngaw sa di kalayuan. Napakalakas nito na ikinagulat ng lahat at halos masira ang eardrum ng bawat isa. Ano iyon? Sabay-sabay na napalingon ang lahat sa direksyon ng ingay. Doon, nakita nila ang isang sinag ng liwanag na tumatama patungo kay Thies at sa iba pa sa napakabilis na bilis. Maliwanag. Ang tunog ng sonic boom ilang sandali ay nagmula sa liwanag nang masira nito ang sound barrier. Nakita na ni Dexter at ng iba pa ang sinag ng liwanag sa langit. Nang masira ni Squirrel ang restrictive spell formation bago ito. Ang sinag ng liwanag na iyon ay dumaan sa formation kasama namin. Ano ito? Bagaman. Bakit ito nandito? Nalilito. Tinimulan nilang suriin ang sinag ng liwanag. Gayunpaman, ito ay mukhang ordinaryo, at hindi ito nagbibigay ng anumang mga mensahe. Si Thies at ang iba pa ay nakakita rin ng liwanag. Wala ni isa sa kanila ang nakakita noon. Kaya nagulat sila at nataranta. Nang makitang dumadaloy ang liwanag sa kanila, natarante si Thies at sumigaw. F***, papalapit sa amin ang sinag ng liwanag na iyon. Maghanda para sa labanan. Maghanda para sa labanan. Mahirap para sa kanyang mga nasasakupan dahil kinailangan nilang hilahin pabalik sina Korra at Carter at maghanda para sa labanan ng sabay. Ang liwanag ay mabilis na sumasara sa kanila. Ngunit hindi ito umatake sa kanila sa huli. Sa halip, lumipad ito sa ibabaw ng ilog. Ang lakas ng paghila sa loob ng ilog ay tila walang epekto sa sinag ng liwanag na iyon. At mabilis itong nawala sa paningin ng lahat. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si Thies.
Nakabutihang palad para sa amin. Hindi ito narito upang salakayin kami. Nakatuon kaming lahat sa pagkuha ng tubig sa ilog. Kung may mangyayaring hindi inaasahan ngayon, mawawala ng saysay ang ating mga pagsisikap. At maaari pa nga tayong mawalan ng buhay. Ituloy mo. Ituloy mo. Huwag pansinin ang sinag ng liwanag na iyon. Utos ni T.S. Nagpatuloy ang iba sa pag-iipon ng tubig sa ilog. Bago pa man makapaglansad ng pag-atake si Dexter gamit ang kanyang Dragon King Sword. May nangyari sa ibabaw ng ilog. Lalong naging marahas ang agos sa ilog, na nagdulot ng malalaking alon na umaabot sa 12 metro ang taas. Inampes ng isa sa mga alon si Carter at natamba siya sa lugar. Hindi na kailangang sabihin. Ang tubig na naipon niya gamit ang kanyang enerhiya ay natapon kaagad. Mas masahol pa ang sinapit ni Cora. Pinutol ng alon ang ilang metro ng buntot nito. At bumubulwak ang dugo at sinisipsip sa ilog. Ang mga piraso ng laman sa katawan nito ay nilamon din ng ilog. Umalangaw-ngaw sa lugar ang paghihirap na sigaw ni Cora. Samantala, nilamon si Carter sa ikalawang pagbagsak niya sa ilog. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. At lahat ay natulala sa kanilang nakita. Ilang sandali pa. Nakita si Carter, na nilamon ng ilog ilang segundo kanina, na nagpupumilit na panatilihing nakalutang ang sarili sa ibabaw ng ilog. Habang nagpupumiglas siya ay nagmura siya. ****. Ikaw talaga. Isa kang kasuklam-suklam na tao. Ikaw ay tuso at walang hiya. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Hindi. Ito ay imposible. Hindi ito maaaring mangyari. Magpakita ka sa harap ko kung maglakas loob ka. Bakit ka nagtatago sa akin? Labanan mo ako. Nanlaki ang mata ni Dexter sa gulat nang marinig iyon. Tao. May tao sa ilog. Nangangahulugan ba iyon na ang isang tao ay bumubuo ng puwersa ng paghila? Hindi nakakagulat na ang lakas ng paghila ay hindi gumagana sa akin. Kung may tao sa ilog, mas pinapadali nito ang trabaho ko. Madali ko nang puksain si T.S. at ang iba pa. Siguro kung sinong mandirigma ang nasa ilog sa isang sinaunang sektor. Sa sandaling iyon, tinanong ni T.S. Carter, sino ang nasa ilog? Buong lakas si Carter at inilalabas ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang puwersa ng paghila. Hindi ako makakaalis dito mag-isa. Ang pinaka magagawa ko ay manatili pansamantalang nakalutang. Tagipin mo ako. Kalagkarin mo ako palabas ng tubig. At sasabihin ko sa iyo. Kaya kung talunin ang taong ito basta makaalis ako sa tubig. Trust me kapag sinabi kong kamag-anak ang taong ito ni Dexter. Kapag napatay ko na ang taong ito, tatapusin ko na ang pag-asa at pangarap ni Dexter. Bumilis ang tibok ng puso ni Dexter. Ano? Ano ang kaugnayan sa akin ng taong nasa ilog? Seryoso ba siya? Bakit sinabi ni Carter na ang aking pag-asa at pangarap ay mamamatay kasama ng taong nasa ilog? Sino ba ang tinutukoy niya? Maya-maya lang ay may pumasok sa isip ni Dexter. Siya kaya? Baka siya talaga. Hindi siya dapat nandito. O nagkamali ba ako? Samantala, inilabas ni T.S. at ng iba pa ang lahat ng kanilang lakas para iligtas si Carter. Gayunpaman, lalamunan ng ilog ang kanilang enerhiya sa sandaling malapit na ang enerhiya dito. Sa huli, walang choice si T.S. kundi ang sumuko. Carter, hindi ka namin matutulungan. Mabilis, sabihin mo sa amin kung sino ang nasa ilog. Sa puntong iyon, nauubos na ang enerhiya ni Carter. At tanging ulo lamang ang makikita sa ibabaw ng ilog. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Sasabihin ko sa iyo, napakahalaga sa inyo ng taong ito. Ako lang ang makakatulong sa inyo na patayin siya. Kung mamatay ako, hindi ka makakadaan sa ilog. Mamamatay kayong lahat dito. Sa pakiramdam na walang magawa. Tinubukan muli ni T.S. at ng iba pa. Muli, ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nagtagumpay. Sa katunayan, halos masipsip sila sa ilog nang subukan nilang iligtas si Carter. Nagalit si T.S. Carter, sabihin mo sa amin ang totoo. Wala ka ng maraming oras. Tulungan mo ako. Si Carter ay nalulunod. Ang tanga, hindi mo ba nakikita?
Tinusubukan ng taong iyon sa ilog na akitin tayong lahat. Bakit kanya hahayaang manatiling nakalutang kung madali ka naman niyang kaladkarin sa ilalim? Tinusubukan niya lang kaming mahulog sa tubig. Kung susubukan naming iligtas ka, kamatayan lang ang posibleng kahihinatnan namin. Dumagundong si T.S. Tuluyan ng sumuko si Carter. Siya ay umungal sa displeasure. It's white. Napalunok siya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Natunaw ang kanyang boses sa tunog ng agos ng ilog. Labis na naantig si Dexter sa salitang, puti. Siya yun. Tama ako. Bakit siya nandito? Naguguluhang tumingin si Quinlan kay Dexter. Hindi mo ba ipapaliwanag ito? Ano ang dapat ipaliwanag? Ano ang kaugnayan mo sa taong nasa ilalim ng ilog? Tanong ni Quinlan. Ang pag-alis sa kanila ay nangangahulugan ng pagsira ng iyong pag-asa. Anong ibig sabihin niyan? Mahiwagang ngumiti si Dexter. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Inis na inis si Quinlan. Tapat na sa misteryo. Si Carter ay sinipsip sa ilog. Ngunit ang bagbog na katawan ni Cora ay nanatiling nakaipit. Ito ay gumawa ng isang magiting na pagtatangka. Ngunit ang lakas ng paghila ng ilog ay napakalakas. Wala itong paraan para maalis ang sarili. Napilitan itong humingi ng tulong kay T.S. Tulungan mo ako. T.S. Please. Nag-isip sandali si T.S. bago sumigaw. Hilahin si Cora. Ang mga primordial beast ay naubos. Bilang karagdagan sa kanilang hindi matiis na pagkauhaw. Nag-aatubili silang iligtas si Cora sa malaking gastos ng kanilang enerhiya. Ang dugo ni Cora ay magbibigay sa iyo ng kaginhawahan mula sa iyong agarang pangangailangan. Nagningning ang mga mata nila nang marinig ang sinabi ni T.S. Kung wala tayong tubig, maaari tayong magkaroon ng dugo. Dahil sa napakalaking laki ni Cora. Ang dugo nito ay walang alinlangan na makakabusog sa kanila. Sa pagsanib puwersa, nagawang iligtas ng grupo si Cora. Gayunpaman, si Cora ay nawalan ng pag-asa. Paano kung kaladkarin nila ako palabas? Magtatapos ako sa kanilang awa. Nagbigay ito ng sama ng loob kay T.S. Ako ay naging tapat niyang lingkod. At ginawa ko ang anumang hilingin niya gaano man ito kasakit o kahihiyan. Paano siya? Para mailigtas ang sariling buhay. Hindi siya nagdalawang isip na isakripisyo ang buhay ko. Siya ay walang kahihiyan sa kaibuturan. Hindi nagtagal. Kinaladkad si Cora sa pampang. Ang mga halimaw ay sumulyap dito ng buong kasakiman. Na tila ba susunggaban nila ito anumang oras at magpipistahan dito. Gayunpaman. Walang gumagalaw ni isa. Alam nila na si Cora ay tapat na lingkod ni T.S. at naghihintay kay T.S. na gumawa ng unang hakbang bago sila sumunod. Sa pagtitig kay Cora, natagpuan ni T.S. ang sarili sa isang dilema. Sa totoo lang, pinaglingkuran ako ni Cora ng maraming taon. Masisira ang reputasyon ko kung ipagkanulo ko ito ng ganoon. Mahihirapan akong pamunuan ang isang hukbo mamaya. Gayunpaman, kung hindi natin ubusin ang Cora, magiging mahirap na patahimikin ang mga primordial beast. Pagkatapos ng maraming deliberasyon, nagngangalit si T.S. at nagdesisyon. Hindi ka ba magsisimula, Lord T.S.? Malamig na sabi ni Tiger King. Tiyak na hindi ka nagdadalawang isip ngayon. Umiling si T.S. Siyempre hindi. Kaibigan ko si Cora. Payagan mo akong magpaalam sa kaibigan ko. Mabuti, sabi ni Tiger King. Pakibilasin. Wala tayong masyadong oras na dapat sayangin. Relax. Lumapit si T.S. kay Cora at nagsimula ng pabuulong na usapan. Naramdaman ni Cora ang pag-aatubili ni T.S. At isang kurap ng pag-asa ang bumungad sa kanya. Iligtas mo ako, guru. Tagipin mo ako. Tinapik ni T.S. ang napakalaking ulo ni Cora. Gusto mo bang mabuhay? I do. Sabay na sagot ni Cora. Siyempre ginagawa ko. Napakagaling. Gawin mo ang sinasabi ko. At ginagarantiyahan kong mabubuhay ka. Tinabi ni T.S. kay Cora ang kanyang plano. Habang nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Hindi sila marinig ng iba. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang piraso. Bamantong hininga si Cora. Lahat tama. Gagawin ko ang sinabi mo. Tumayo si T.S. Huwag kang mag-alala. Cora. Aalagaan ng mabuti ang iyong pamilya.
Wala kang dapat ikatakot. Ngayon, pwede na tayong magsimula. Dagendong. Sa isang nakakatakot na dagendong. Si Tiger King ang unang sumugod. Tumigil ka. Biglang sigaw ni Korra. Mayroon akong gustong sabihin. Walang planong tumigil si Tiger King. Sa halip, nagpatuloy siya sa pag-charge pasulong. Sa kritikal na sandali, umakbang si T.S. para harangin si Tiger King. Panginoong Hari ng Tigre, ikalulugod ko kung maaari mong hayaan si Korra na sabihin ang kanyang mga huling salita bilang isang pabor sa akin. Naiinip si Tiger King. Bilasan mo na. Sabihin kung ano ang gusto mo. Hindi ko na kayang hawakan ito ng mas matagal. Ayaw kong tiisin ang sakit ng pagkakawatak-watek ninyong lahat. Nauutol na sabi ni Korra. Napakasakit niyan. Paano ito? Maaari mo akong bigyan ng walang sakit na kamatayan. Napaisip si Tiger King. Napakagaling. Kaya kung pagbigyan ka ng ganyan, bibigyan kita ng nakamamatay na kagat sa lalamunan. Hindi mo naiintindihan ang species ko. Tiger King. Kahit napugutan ako, mananatili akong malay at hindi mapatay hanggat ang aking utak ay nananatiling buo. Pagkatapos sabihin sa amin, paano mo gustong mamatay ng walang sakit? Bumaba ang tingin ni Korra kay Grey Rat. Gusto kong humingi ng pabor. Grey, bigyan mo ako ng walang sakit na kamatayan. Ang iyong mga pangil ay naglalaman ng lason. Tagatin mo ako, at makakaranas ako ng euphoria ng mga guni-guni at hindi makakaramdam ng sakit. Bilang pasasalamat, gusto kong angkinan ni Grey ang aking spirit pill. Mabilis na sumang-ayon si Grey Rat. That sounds good to me. May tumututol ba? Bagamat hinahangaan ng mga hayop ang spirit pill ni Korra. Wala itong halaga kumpara sa pag-asam ng sariwang dugo. Ang sariwang dugo ay makapagpapanatiling buhay sa atin. Magagawa ba iyon ng spirit pill? Wala akong pagtutol. Sabi ni Tiger King. Paano ang iba sa inyo? Tumango ang mga halimaw. Walang pagtutol. Samasang-ayon ako. Umakbang si Grey Rat. Ligtas na paglalakbay. Kaibigan. Tutulungan kitang alagaan ang pamilya mo. Tumakbo si Grey Rat papunta kay Korra at inilabas ang mga pangil. Tinutukan ng leeg ng huli. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa tense na sandaling iyon. Inilabas ni Korra ang sarili nitong dagwang tiyan at nilamon ng buo ang Grey Rat. Hindi nakita ni Grey Rat ang pagdating nito. Tumanggi itong maniwala na gagantay si Korra ilang sandali bago mamatay sa pamamagitan ng paglunok dito ng buo. Nagpumigla si Grey Rat, ngunit natusok ng mga pangil ni Korra ang katawan nito. Pagkatapos, sumipa ang kamandag. Naramdaman nito ang lakas ng pag-alis nito. Makalipas ang ilang sandali, ganap na itong hindi kumikibo. Hindi man lang nito mapasabog ang puwersa ng buhay nito at ibagsak si Korra. F***, galit na galit si Grey Rat. Hindi nito inaasahan na malinlang siya ni Korra. Ano ang gagawin ko? Natigilan ang mga hayop. Naguguluhan silang tumingin kay Korra. Anong ginagawa mo? Korra, hindi ba't ang hiling mong mamatay ng walang sakit na kamatayan? Bakit hindi mo hinayaang ipadala ka ni Grey Rat? May galit ka ba kay Grey Rat? Gusto mong i-settle ang iyong score dito bago ka mamatay. Iyon ba? Ngayong nakaganti ka na. Oras na para magpakabusog kami sa iyong laman. Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Korra. Tulad ng nakita mo, bali ang aking buntot, at karamihan sa aking mga laman at dugo ay natangay ng ilog. Sa dami ng karneng natitira sa akin. Wala na akong iba kundi snake jerky. Maaari mo akong kainin. Ngunit wala itong magagawa para sa iyo. Hindi ako mag-aalala tungkol dyan kung ako sa iyo. Sagot ni Tiger King. Kailangan ko lang ng isang patak para mapangalagaan ang aking katawan. Hawakan ang iyong mga kabayo. Hari ng tigre. Sabi ni Korra. Mayroon akong ideya para sa iyo na magpista. Pawiin ang iyong uhaw. At kahit nalinisin ang iyong sarili. Lahat ay tumingin kay Korra na may interes. Sabihin sa amin. Paano namin makakamit iyon? Iniluwa ni Korra si Grey Rat. Hindi man ito namatay. Tuluyan na itong naparalisa. Wala itong ibang nagawa kundi ang titigan si Korra. Papasukin kita sa isang sikreto. Misteryosong sabi ni Korra.
Alam mo ba kung paano nakuha ni Grey Rat ang spirit pill nito? Ang spirit pill ng Primordial Beast ay hindi hinayla mula sa manipis na hangin ngunit synthesized mula sa natural na materyales. Ang spirit pill ni Korra, halimbawa, ay nilikha mula sa isang sinaunang strain ng ginseng. Ang spirit pill ng Tiger King, sa kabilang banda, ay peke mula sa isang tipak ng meteorite na kasing tanda ng panahon. Dapat tingin ang lahat kay Korra. Nalilito sa biglaang pagbanggit nito ng mga spirit pills. Nawala ng pasensya si Tiger King. Say what you will, Korra. I don't have the time to spare waiting for you to get to the point. Sige, sabi ni Korra. Iikli ko. Ang totoo, ang spirit pill ni Grey Rat ay, tumahimik ka. Iniipon ang lahat ng lakas nito. Sumigaw si Grey Rat. Sigurado ka bang gusto mong gumawa ng kaaway sa akin at sa aking mga kamag-anak? Gusto mo bang gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay bilang isang takas? Napabuntong hininga si Korra. Pasensya na, Grey. Ginagawa ko ito para mabuhay. Wala akong ibang choice. Bamaling sa iba. Idinagdag nito. Ang spirit pill ni Grey Rat ay nasynthesize mula sa isang espiritual na bukal. Ano? Espiritual na tagsibol. Natigilan ang mga hayop. Totoo ba? Tumanggaw si Korra. Siyempre, sa isang stroke ng swerte. Natagpuan ni Grey Rat ang isang espiritual na bukal sa ilalim ng lupa ilang taon na ang nakalilipas. Sa halip na sabihin sa aming iba ang tungkol dito. Ginawa ito ni Grey Rat bilang kanyang spirit pill. Pagkatapos, napadpad ako sa sikreto nito. Niregaluhan pa nga ako ni Grey Rat ng espiritual na tubig para mabili ang aking katahimikan. Hanggang sa nakalipas na mga sandali. Ako lang sa Thias Island ang nakakaalam ng sikretong ito. Pinaril ni Thias si Korra ng isang makamandag na titig. Mukhang na-overestimated ko ang katapatan ni Korra sa akin. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob itong itago sa akin ang napakalaking sikreto kahit na alam ko kung gaano karaming pagsisikap ang aking ginugugol sa pag-aani ng espiritual na tubig. Ang Tiger King at ang iba pa ay nakasuot ng magkatulad na ekspresyon ng pagkagulat. Hindi nakakagulat na nakuha ni Grey Rat ang isang spirit pill sa kabila ng murang edad nito. Ito ay isang paglabag sa ating code. Lumalabas na ito ay nagkaroon ng napakalaking kalamangan. Kung ang spirit pill nito ay nabasag, ang espiritual na bukal ay uusad. Na sapat na para malampasan natin ito. Tama iyan. Sa pagitan ng matulis na dugo ng ahas at ng matamis na espiritual na bukal. Alam ko kung ano ang aking pupuntahan. Mata ko na nakatingin ang lahat kay Grey na daga. Na mukhang handang hampasin anumang oras. Nagpanik si Grey Rat. Maghintay ka. Sandali lang. Mayroon akong gustong sabihin. Si Korra ang nagtaksil sa iyo. Grey Rat, hindi kami. Sabi ni Tiger King. Kunin mo na. Huwag sabihin na cold-hearted kami. Ano mang huling salita. Ihahatid namin sila sa pamilya mo. Gusto mo ba talaga akong patayin mga kapatid? Pagmamakaawa ni Grey Rat. Inulit ni Tiger King. Tulad ng sinabi ko. Si Korra ang nagtaksil sa iyo. Hindi tayo. Niloloko mo ang sarili mo. Declare ni Grey Rat. I admit, we as a species are not powerful. But our skills of ambush are second to none. At saka, underground ang operasyon namin. Kaya hindi mo na kami makikitang darating. Kung papatayin mo ako, hinding-hindi ka bibitawan ng aking species. Maaari kang mamatay sa katandaan. Ngunit ang susunod na kalahati ng iyong buhay ay gugugol na puno ng pagkabalisa at panliligalig. Baka sabihin mo pa na mas mabuti ang kamatayan. Nag-alinlangan ang lahat. May punto si Grey Rat. Kasuklam-suklam talaga na mamarkahan ng mga kamag-anak nito. Pamilyar silang lahat sa kasumpa-sumpa na mandirigma ng mga primordial beast na naging target ng isang baliw na plano ng paghihiganti ng mga kamag-anak ni Grey Rat dahil sa pagpatay sa isang hamak na daga. Palibhasay nahukay ang isang landas na patungo sa kanyang pahingahang lugar. Ang mga kamag-anak ni Grey Rat ay nanguna sa paminsan-minsang pagsalakay ng mga gerilya. Pinahirapan ito hanggang sa mabali ang isip nito. Dahil sa walang katapusan, walang magawang paghihirap, pinatay nito ang sarili.
Ang lakas na nagre-resulta mula sa pagkakaisa ng buong species ng Grey Rat ay isang bagay na hindi nila maintindihan. Ang buong species ay pinakilos para lamang ipaghiganti ang buhay ng pinakamababang miyembro nito. Sa pagkakaalam nila, halos isang royal si Grey Rat. Ang mga kahihinatnan ng pagpatay dito ay hindi maarok. Tinasamantala ang pag-aalinlangan ng lahat. Idinagdag ni Grey Rat, kung hahayaan mo akong mabuhay, hahayaan ko itong dumausdas. At para sa nasusunog na isyo sa sandaling ito, sa pagkakaalam ko, gawa sa sinaunang ginseng ang spirit pill ni Korra. Ang dugo nito ay magpapawi ng iyong uhaw. At ang spirit pill nito ay magpapalusog sa iyong katawan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kabayaran ng mga kamag-anak ni Korra. Pinansagan itong traidor at pinalayas noong nanumpa ito ng katapatan kay Thies noong mga nakaraang taon. Ang mga halimaw ay muling lumingon kay Korra. Nanlalaki ang mga mata ni Korra sa galit. Itikom mo ang iyong bibig. Grey Rat, huwag kang maniwala sa mga kasinungalingan nito. Takaragdagang pagsasaalang-alang. Tapalagay namin ay may punto si Grey Rat. Korra, sabi ni Tiger King. I'm sorry. Pero sasamahan ka namin. Ang kamag-anak ni Grey Rat ay hindi madaling pakitunguhan. Natarante si Korra nang ihanda ni Tiger King at ng iba pa ang kanilang mga sarili sa paghampas. Nagsusumamo ito ng tingin kay Thies. Gayunpaman, nagkunwari si Thies na hindi ito nakita. Taksil na bagay. Inilayo mo sa akin ang espiritual na bukal ni Grey Rat. Nangangahulugan iyon ng kamatayan. Ngayon, gusto mong iligtas kita. Tumigil sa pangangarap. Naduraj ang puso ni Korra. Napakalupit ni Thies. Sa kabila ng lahat ng ginawa ko sa mga nakaraang taon bilang tapat niyang lingkod. Hahayaan niya lang akong mamatay. Nabulag ako sa pagtataksil sa aking mga kamag-anak upang pagsilbihan siya. Ngayong napatunayan na ni Thies ang kanyang sarili na hindi mapagkakatiwalaan. Walang ibang maaasahan ni Korra kundi ang sarili niya. Manatili kayo kung nasaan kayo. Kayong lahat, tigaw nito. Isa pang hakbang pasulong at sisubog ko ang aking spirit pill at kakalag ka rin kayong lahat pababa kasama ko. Natigilan si Tiger King. Damn it, maaaring hindi tayo makatakas sa ating buhay kung ang isang primordial beast ay sumabog sa kanilang spirit pill. Anong gagawin natin? Walang paraan palabas, kung hindi tayo makakahanap ng mapagkukunan ng tubig sa lalong madaling panahon. Tayo ay mamamatay. Bumuhos ang galit ni Tiger King kay Thies. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Thies, ikaw ang naging dahilan kung bakit napunta tayong lahat dito. Dapat mong tanggapin ang responsibilidad. Napabuntong hininga si Thies. Inabot ko na sa iyo si Korra. Paano mo ako masisisi sa kabiguan mong samantalahin ang pagkakataon? Gusto mo bang kuhan ko siya ng dugo at ipack-in sa iyo? Tiyak na masyadong malayo iyon. Huwag mong paikutin ang mga bagay-bagay. Thies, tigaw ni Tiger King. Alam ng lahat kung gaano ka-loyal si Korra sa iyo. Ibibigay nito ang dugo at spirit pill nito sa utos mo. Mumisi si Thies. Ganoon ba? Subukan natin ito. Bigyan mo ako ng iyong dugo at spirit pill. Korra, malamig na tinitigan siya ni Korra. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong tapat na lingkod? Lord Thies, lumingon si Thies. Kita mo, naging matigas ang ulo ni Korra. Wala na akong magagawa. Namutla si Tiger King sa galit. Biglang tumawa si Korra. Lord Tiger King. Sir, nakakatuwa kung paano mo pinili ang tiyak na kamatayan kapag may opsyon para sa iyo na mabuhay. Pinaril ng Tiger King si Korra ng isang matinding titig. Anong ibig mong sabihin? Korra, kalahati. Huwag magsalita ng mga bogtong. Naiintindihan ni Grey Rat ang iyong agarang pangangailangan. Bakit hindi mo ubusin ang spirit pill nito? Nag-alinlangan si Tiger King. Ang kamag-anak ni Grey Rat ay mahirap pakitunguhan. Korra kakled. Ha? Anong biro? Pagkatapos ninyong patayin ito ng tahimik dito. Sino ang magiging hanggal na magsusumbong pabalik sa mga kamag-anak nito? Maaari mo lamang sabihin sa kanila na nawala ito pagkatapos makipagsapalaran sa sinaunang sektor. At iyon ang huling nakakita nito. Tsaka paano kung malaman ng clan nito?
Maaari ka lang magsanib puwersa at patayin ang bawat daga sa mundo para maalis ang problema. Nagningning ang mga mata ng lahat. May punto si Korra. Si Grey Rat naman ay naiinis. Nako, si Korra ay may kakayahang mag-genocide. Anong mabisyo na piraso ng tae? Nitiig ang nagpatuloy si Korra. You should make up your mind soon. Sirs. Habang si Grey Rat ay paralisado pa rin at hindi na kayang sirain ang sarili. Hindi ito mananatili sa ganitong paraan ng matagal. Sa sandaling makakaya nito, maaaring inumin nito ang kanyang spirit pill at pagbabantaan ka. At maaaring wala ka pang pagkakataon. Magtiwala ka sa akin. Ang mga kamag-anak ni Grey Rat ay hindi maglalagay ng banta sa iyo. Huwag mo itong pakinggan. Nagnganga ang mga ngipin ng Tiger King. Lahat. Sumusumpa ako sa lahat ng mga Diyos na hinding-hindi ko ibubunyag ang sikreto ng pagpatay kay Grey Rat. Kung maglakas loob akong magpahayag ng kahit isang salita, magdurusa ako ng banal na kaparusahan. Ang lahat ng iba pang mga primordial beast ay nagpahayag din ng kanilang mga paninindigan ng sunod-sunod at nanumpa ng pareho. Matapos ang panunumpa, ang lahat ay lumingon kay Theus, Erebus, at Korra. Nanumpa rin ang tatlo na hinding-hindi nila ihahayag ang nangyari noong araw na iyon. Si Grey Rat ay broken-hearted. Parang hindi maiiwasan ang pagkamatay ko ngayon. Ngumiti ito nang nakakatakot kay Korra. Bravo! Korra! Bravo! Pinagkatiwalaan kita, pero ikaw ang dahilan ng pagkamatay ko sa huli. Pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan ko ito. Hahaha! Tumili! 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 Nagpakawala ng sunod-sunod na malakas na tili si Grey Rat. Lahat. Hindi ako mabubuhay. Pero may konting regalo ako sa inyo bago ako mamatay. Ang sariwang dugo ni Korra ay matamis. Kaya't magsaya sa iyong puso. Ano? Anong ibig sabihin yan? Nagpalitan ng tingin ang lahat sa pagkataranta. Kasunod ng nakakakilabot na sigaw ni Grey Rat. May kakaibang nangyari. Nagsimulang yumangay ang isip ni Korra na parang may kung anong bumabagabag sa kanyang ulo. Matinding paghihirap ang bumalot dito. At nanlabo ang paningin nito. Malapit na itong mahimatay anumang oras. Anong nangyayari sa akin? Ano ang nangyayari? Gulong-gulong si Korra sa sahig sa sobrang sakit. Tumawa si Grey Rat. Idiot ka. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob kang lumunin ako. Hindi mo ba alam na ang katawan ko ay natatakpan ng mga parasito? Pumasok na sa utak mo ang mga parasito ko. At malapit ka nang mamatay dahil sa cerebral hemorrhage. Hahaha. Bago pa matapos magsalita si Grey Rat, sumigaw si Korra ng histeryoso. Isang malaking bukol ang nakaumbok sa ulo ng sawa, na nagbabantang sesubog anumang oras. Be asterisk starred. Be asterisk starred. Tuloy-tuloy na umungol si Korra habang nagpupumiglas patungo kay Grey Rat. How dare you plot against me? Ibinababa kita sa akin. Alam ni Korra na wala ng lunas ang kalagayan nito dahil nakapasok na ang mga parasito sa utak nito. Ito ay tiyak na mamatay. Kaya nagpa siya itong sumugod patungo sa Grey na daga. Na handang mamatay kasama ng huli. Nagmamadaling sinabi ni Grey Rat. Lahat. Kung hindi ako nagkakamali. Malapit nang sirain ni Korra ang spirit pill nito. Ano? Self-destruct ang spirit pill nito. Kung gagawin iyon ni Korra habang tayo ay nasa ganoong kalapit, lahat tayo ay sesubog din. Ang agarang reaksyon ng karamihan ay tumakas. Nasa state of paralysis pa rin ang katawan ni Grey Rat. Hindi makagalaw. Nagmamadali itong bamulong. Everyone, please save me. Kung masabugan ako, hindi mo maabsorb ang spirit pill ko. Hinawakan ni Tiger King si Grey Rat at tumalon palayo. Na inilagay ang distansya hanggat maaari mula kay Korra. Hindi matiis ang sakit ni Korra at nawala na siya ng lakas para humabol. Desperado itong nagmakaawa. Tiger King, ibigay mo sa akin si Grey Rat. Hayaan mo akong patayin ito. Hahayaan kitang ubusin ang aking spirit pill. Hindi ko nasisirain ang sarili kong spirit pill. Gayunpaman, hindi binigyan ng Tiger King si Korra ng pagkakataon. Isang nakakabinging tunog ang sumabog habang sinisira ni Korra ang kanyang spirit pill. Ang malakas na pagsabog ay naging sanhi ng pagyanig ng lupa at pag-alon ng mga ilog.
At ang dati ng tuyong hangin ay lalong uminit. Ang resulta ng pagsabog ay tumagal ng mahabang panahon upang humupa. Nang bumalik si Tiger King at ang iba pa at nakita ang napakalaking bunganga sa lupa. Lahat sila ay namangha. Parang minaliit nating lahat ang kakayahan ni Kore dati. Sa sandaling iyon, nagsimulang mamilipit si Grey Rat. Na tila nagpapakita ng mga palatandaan ng paglaya mula sa pagiging paralisado nito. Mabilis na sinabi ng Tiger King. The Asterisk Man Eat. Unti-unting gumagaling si Grey Rat mula sa paralysis. Kung maibabalik nito ang kalayaan. Banta tayo nito sa pamamagitan ng pagtatangkang sirain ang sarili nitong spirit pill. Walang oras na sayangin. Kumilos na tayo. Ngayon na. Agad na pinalibutan ng 5 primordial beast sa eksena si Grey Rat at hinigop ang spirit pill nito. Nanginig si Grey Rat at nagpakawala ng matinding hiyaw. Please spare me. I have some last words to say. Mangyaring bigyan ako ng 1 minuto. 1 minuto lang. Ang kailangan lang ni Grey Rat ay 1 minuto pa. 1 minuto na lang at makaka-recover na ito sa paralysis nito. Sa oras na iyon, maaari nitong mabawi ang kakayahan nitong sirain ang sarili nitong spirit pill. Sa kakayahang iyon, hindi nito kailangang mag-alala tungkol sa mga primordial beast na sinasaktan ito. Kung sila ay maglakas loob na maglagay ng 1 daliri dito, si Grey Rat ay sisira sa sarili nitong spirit pill upang mamatay sa tabi nila. Gayunpaman, hindi rin tanga ang Tiger King at ang iba pa. Kaya paano sila mahuhulog sa pukana ni Grey Rat? Sa halip, mas nagsusumikap sila sa pagsipsip ng spirit pill ni Grey Rat. Si Theus at Erebus ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Habang sila ay nakiisa sa akto. Ang isang spirit pill na ginawa mula sa espiritual na bukal ay talagang mabisa. Hindi lamang nito pinawi ang kanilang pagkauhaw at binasa ang kanilang mga lalamunan. Ngunit ito rin ay makabuluhang pinalaki ang kanilang mga kakayahan. Naiinggit si Dexter, Quinlan, at Squirrel. Napaisip si Dexter, The Asterisk Man Eat. Hindi ko hahayaan ang Tiger King at ang iba pa na sayangin ang napakagandang espiritual na bukal. Kapag nakainom na sila ng sapat na espiritual na tubig sa bukal at naibalik ang kanilang lakas sa sukdulan nito. Ito ay magiging kapahamakan para sa atin. Kailangan nating gumawa ng hakbang ngayon. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Dexter, Quinlan, gawin natin ito. Nag-aalalang sinabi ni Quinlan. Guro, sa palagay ko ay dapat na nating kalimutan ito. Bakit? Curious na tanong ni Dexter. Mayroong 5 primordial beast doon. Hindi banggitin si Theus at si Elder Erebus ay may kakayahan ding mga mandirigma. Hindi tayo tugma sa kanila. Kung ihahayag natin ang ating sarili ngayon, tiyak na mamamatay tayo. Tinulyapan ni Dexter ang walang malay na si Lacey sa kanyang mga braso at umiling. Hindi. Wala na tayong masyadong oras. Huwag kang mag-alala. Hindi man tayo ang kapareha nila. Huwag mong kalimutan ang relasyon ko sa lalaking iyon sa tubig. Hindi siya tatayo at walang gagawin. Sigurado ka ba? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong relasyon sa lalaking iyon? Sa ganoong paraan, magkakaroon ako ng magaspang na ideya kung ano ang ating pakikitungo. Sa halip na sagutin ang tanong, pinakawalan ni Dexter ang kanyang enerhiya, na naging isang Dragon King Sword. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at inihampas ang espada kay Grey Rat. Ang Dragon King Sword, isang divine weapon sa Earth level, ay walang pisikal na anyo. Ang laki nito ay nakadepende sa dami ng enerhiyang ipinadala ni Dexter dito. Sa sandaling iyon, halos lahat ng enerhiya ay ibinuhos ni Dexter sa Dragon King Sword. Ang Dragon King Sword ay humaba ng ilang daang metro at naglabas ng kahanga-hangang aura. Ito ay bumangga patungo sa kalaban gamit ang isang napakalaking puwersa na maaaring mapunit kahit ang langit. Natakot si Tiger King, Theus, at ang iba pa nang makita ang biglang pagsulpot ni Dragon King Sword. Naninikip ang kanilang mga puso sa takot. Ngunit hindi sila tumabi. Tutal, tinisip-sip nila ang spirit pill ni Grey Rat at nag-aatubili silang ibigay iyon. Kung gagawin nila, maaaring sirain ng Grey Rat ang spirit pill nito. Sa panahong iyon,
Wala sa kanila ang makakatulong sa kanilang sarili sa kabutihan ng tabletang pang-espiritu ni Grey Rat. Habang ang grupo ay patuloy na umiinom ng spirit pill, hinati nila ang ilan sa kanilang atensyon upang labanan ang paparating na pag-atake. Gayunpaman, lahat sila ay minamaliit ang kapangyarihan ng Dragon King Sword. Maaaring mabuksan ni Dexter ang isang spatial passage kung pinakawalan niya ang Dragon King Sword ng buong lakas. At hindi iyon isang hakbang na maaaring labanan ng partido habang na-distract. Medyo nadismaya si Tiger King at ang iba pa. Kailangan ba nating isuko ang spirit pill at mag-concentrate sa pakikipaglaban sa kalaban? Ang kalaban na ito ay talagang kakilakilabot. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanilang inaasahan. Hindi sila pinupuntirya ng Dragon King Sword. Sa halip, tinutukan nito ang spirit pill ni Grey Rat. Huminto sa pag-atake ang Dragon King Sword nang tumama ito sa spirit pill. Sa halip, sakam nitong kinain ang spirit pill. Nagkatinginan si Tiger King at ang iba pa. Nagtelepathically, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating ipagpatuloy ang pagpapaalis sa Dragon King Sword? Napakalakas ng Dragon King Sword. Hindi natin ito mapapaalis ng may hating atensyon. Kahit na magawa natin iyon. Gagastos tayo ng malaking enerhiya at maaantala ang proseso ng pagsipsip ng spirit pill. Sa kabilang banda, kung tututukan natin ang pagharap sa Dragon King Sword, hindi natin maaabsorb ang spirit pill na ito. Kalimutan mo na, huwag nating pansinin ang Dragon King Sword dahil ang target nito ay ang spirit pill. Hindi tayo, kaya wala tayo sa anumang agarang panganib. May point ka, at saka, magkano pa kaya ang naabsorb nito? Hahayaan natin ang Dragon King Sword na sumipsip hanggat gusto nito. Sa karamihan, maayos natin itong haharapin pagkatapos nating inumin ang spirit pill na ito. Lahat tama. Nagkasundo ang lahat na huwag nang pansinin ang Dragon King Sword at tumuon sa pagsipsip ng spirit pill. Ang lahat ng spirit pill at espiritual na tubig na sinipsip ng Dragon King Sword ay inilipat kay Dexter. Agad na pinakain ni Dexter ang espiritual na tubig kay Lacey. Totoo, ang kapangyarihan ng espiritual na tubig ay napakalakas. Mabilis na na-rehydrate si Lacey pagkatapos uminom ng isang patak ng espiritual na tubig. Lalong gumanda ang kanyang kutis dahil namumula ang kanyang mukha. Gustong ipagpatuloy ni Dexter ang pagpapakain sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Quinlan. Tumigil ka. Itigil mo yan. Ang espiritual na tubig ay nabuo mula sa espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Napakalakas nito. Ang isang patak ay sapat na para sa isang ordinaryong tao. Kung siya ay uminom ng 2 patak, siya ay lason at papatayin ng espiritual na enerhiya. Maingat na tiningnan ni Dexter si Lacey. Matapos matiyak na siya ay maayos, siya mismo ang uminom ng espiritual na tubig. Nagmamadali ding humakbang si Quinlan para tamasahin ang pinaghirapang spirit pill ni Grey Rat. Thirst. Matagal ko nang napagtanto na ang spirit pill ni Grey Rat ay hindi kapani-paniwala at tiyak na hindi ito ginawa ng isang tipikal na bagay. After seeing it today, I'm impressed that it really lives up to expectation. Napuno ng emosyon si Dexter. Kung ang isang espiritual na bukal ay maaaring lumitaw sa Eurasia, ito ay maaaring mag-alaga ng hindi mabilang na mga mandirigma. Matututo ang lahat ng martial arts. At doble ang pambansang lakas ng Eurasia. Quinlan, mayroon bang magandang paraan para maibalik ko ang espiritual na bukal sa Eurasia? Umiling si Quinlan. Huwag mo nang isipin iyon. Ang mga espiritual na bukal ay matatagpuan lamang sa T.S. Island. Walang ganyan sa ibang bahagi ng mundo. Bukod dito, ang mga espiritual na bukal ay hindi rin magagalaw maliban kung ang mga ito ay pinipino sa mga spirit pill. Makakahanap ka ng isang espiritual na bukal at pinuhin ito sa iyong spirit pill. Sa ganoong paraan, maibabalik mo ang espiritual na bukal sa Eurasia. Spirit pill. Binigyan ni Dexter si Quinlan ng nagtatakang tingin. Magagawa rin ba ng mga tao ang mga spirit pill? Siyempre, bakit hindi? Ang mga tao ay may buhay din. Napatingin tuloy si Quinlan kay Dexter ng taas-baba. Nasa celestial class ka ba ngayon? Well, oras na talaga para gumawa ka ng spirit pill.
Kung ibibigay mo sa akin ang lahat ng mga spirit pill na mayroon ka, bibigyan kita ng isang mahalagang kayamanan sa aking koleksyon na angkop para sa iyong refinement ng spirit pill. So, interesado ka bang gawin itong deal? Tanong ni Dexter. Gumawa ka na ba ng spirit pill? Quinlan, ano ang ginamit mo para gumawa ng isa? Siyempre, meron ako. Isa na akong Sun and Moon class warrior. Isang klase sa itaas mo. Isang Celestial class warrior. Sumang-ayon sa deal na ito sa akin. At ibibigay ko sa iyo ang aking kayamanan upang makagawa ka ng isang spirit pill. Kapag nakagawa na ng spirit pill, maaari ka ring maging Sun and Moon class warrior. Umiiwas na sagot ni Quinlan. Tinatanong kita kung ano ang ginamit mo sa paggawa ng iyong spirit pill. Medyo naging awkward si Quinlan. Wala naman. Baka sa mukha ni Dexter ang sama ng loob. Bilang iyong Panginoon, inuutusan kita ngayon na sabihin sa akin kung saan ginawa ang iyong spirit pill. Nagdilim ang mukha ni Quinlan. Dexter, kailangan mo bang maging mapilit? Ang isang spirit pill ay isang bagay na personal. Wala kang karapatang magtanong tungkol dito kahit na ikaw ang aking amo. Ganoon ba? Sigurado ka bang kahit ako, ang iyong amo, ay walang karapatan? Tanong ni Dexter sa casual na tono. Natigilan si Quinlan. Hindi alam ang sasabihin. Sa huli, wala siyang choice kundi sabihin kay Dexter. Lahat tama. Sasabihin ko, ang aking spirit pill ay 1,000 taong gulang na bato mula sa katawan ng King of Dragons. Oh, tinabi ni Dexter na may labis na interes. Ang 1,000 taong gulang na bato mula sa katawan ng hari ng mga dragon ay dapat na isang hindi mabibaylang kayamanan. Hindi ba? Bakit ka umiiwas tungkol dito? Quinlan, hindi ito akma sa iyong pagkatao. Dapat ay pinapakita mo ito kung talagang 1,000 taong gulang na bato mula sa King of Dragons. Ang King of Dragons, na nagpapagaling sa katawan ni Dexter, ay nanunuya at nanunuya. 1,000 taong gulang na bato. Kalokohan. Ito ay isang literal na piraso ng tae mula sa akin. Umagalpak ng tawa si Dexter. Quinlan, sa tingin mo ba ay marumi ito? Sa sobrang kahihiyan. Namula ang pisngi ni Quinlan. Wala kang alam. Ito ay hindi ordinaryong tae. Ito ay tae na naglalaman ng walang katapusang espiritual na enerhiya. Sa mga ilang araw na iyon, ang King of Dragons ay kumonsumo ng maraming mahalagang materyales at hindi makasipsip ng napakaraming espiritual na enerhiya. Ang espiritual na enerhiyang iyon ay naipon sa kanyang katawan sa loob ng ilang araw at sa wakas ay inilabas ng King of Dragons. Salamat sa aking mapanlikhang pamamaraan ng masahe. Pag-isipan mo ang mga scrap ba ng pagkain na puno ng walang katapusang espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng dragon ay itinuturing na tae. Shortling. Dexter retorted. Shit is shit. Kalokohan pa rin ito kahit na naglalaman ito ng enerhiya ng langit at lupa. Lalo pa ang espiritual na enerhiya. Nagsuot ng malungkot na ekspresyon si Quinlan. Kahit ano. Ito ay katawa-tawa at walang kahihiyan para sa isang lalaki na walang kahit isang spirit pill para kutsain ang ibang tao. Nang matapos tumawa si Dexter, nagtanong siya, isang tanong. Quinlan, totoo ba na ang isa ay itinuturing na Sun and Moon class warrior basta gumawa sila ng spirit pill? Obvious naman. Ang paggawa ng spirit pill ay tanda ng pagiging Sun and Moon class warrior. Ang mga primordial beast na iyon ay lahat ay may mga spirit pill. So ibig sabihin ba lahat sila ay Sun and Moon class warrior? Patuloy na tanong ni Dexter. Siyempre, ano ang pagkakaiba ng Sun and Moon class at Celestial class? Nag-iisip na sumagot si Quinlan. Sa teoryang pagsasalita, walang kahit anong Celestial class warriors ang makakatalo sa Sun and Moon class warriors. Ito ay dahil kapag nasira na ng Sun and Moon class warrior ang kanilang spirit pill, lahat ng Celestial class warrior ay sasabog na. Sa katunayan, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ng labanan sa pagitan ng dalawa ay katumbas ng pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng isang Celestial class warrior at isang Ultimate class warrior. Bilang isang Celestial class warrior,
Natural na alam ni Dexter ang agwat ng lakas sa pagitan ng isang Celestial Class Warrior at isang Ultimate Class Warrior. Ito ay isang halos hindi malulutas na puwang. Gayunpaman, noong ginamit ni Dexter ang kanyang lakas bilang isang Celestial Class Warrior para labanan ang Sun and Moon Class Minotaur, naramdaman niyang hindi ganoon kalaki ang pagkakaiba sa kanilang lakas. Sa makatuwid, ipinahayag niya ang kanyang pagkalito. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Quinlan, may dalawang dahilan. Una, ikaw ay itinuturing na nangungunang mandirigma sa Celestial Class. Kalahating hakbang lang ang layo mula sa Sun and Moon Class. Kaya, ang agwat ng lakas sa pagitan ng kalahating hakbang na Sun at Moon Class Warrior at isang Sun and Moon Class Warrior ay hindi gaanong kalaki. Pangalawa, isang maling akala lang noong naramdaman mong hindi ganoon kalaki ang agwat ng lakas sa inyong dalawa. Malamang na minamaliit ka ni Minotaur. Kaya hindi siya nagpakato sa laban mo. Nag-iisip na tumango si Dexter habang nagdesisyon siyang gumawa ng Spirit Pill para maging Sun and Moon Class Warrior. Kapag tingin kay Quinlan, tinabi ni Dexter sa mapang utos na tono, bilang iyong Panginoon, iniuutos ko na sa iyo na ialay sa akin ang iyong mahalagang kayamanan upang mapino ko ito bilang isang tabletang pang-espiritu. Pinamulahan nito si Quinlan. Ikaw ang aking Panginoon, hindi ang aking ama, kaya wala akong obligasyon na maging masunurin sa iyo. Huwag mo akong ipilit palagi sa iyong pagkakakilanlan bilang aking Panginoon. Kapag itinaboy mo ako sa isang sulok, maniwala ka man o hindi, hindi na kita kikilalanin bilang Panginoon ko. Ano ngayon? Labag ka ba sa mga alituntunin ng mga Diyos? Hindi ka ba natatakot na makatanggap ng banal na parusa? Banta ni Dexter. Boom! Biglang kumulog habang dumilim ang kalangitan. Sa sobrang takot ni Quinlan ay nanginginig siya. Nagmamadali siyang tumangala sa langit. Ito ba ay babala mula sa mga Diyos? O nagkataon lang? The Asterisk Man. Tulad ng inaasahan. Hindi tayo dapat magbiro tungkol sa mga patakaran ng mga Diyos. Sumili ang ngisi sa mukha ni Dexter. Kanina lang pumasok sa isip ko ang isang espiritual na pakiramdam at sinabi sa akin na ipaalam ito kung may mga ngahas na lumabag sa mga alituntunin ng mga Diyos para maparusahan sila ng matindi. Ibigay ito ngayon. O uutusan ko ang espiritual na kahulugan na atakihin kagamit ang isang kulog. Ang takot ay nakasulat sa buong mukha ni Quinlan. Guro, sigurado ka bang may espiritual na pakiramdam na pumasok sa iyong isipan ngayon? Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan. Siyempre sigurado ako. Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Quinlan. Ngunit medyo natatakot pa rin siya. Nang makita iyon ay natigilan si Dexter. Sa totoo lang, kalokohan lang ang sinasabi niya. At walang espiritual na kahulugan ang pumasok sa isip niya kanina. Tinusubukan lang niyang takutin si Quinlan. Akala niya ay walang normal na tao ang maniniwala sa ganoong kalokohan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagmumukha ni Quinlan ay nagsabi sa kanya na tila binibili ito ng huli. Ano ang nangyayari ngayon? Napagtanto ni Dexter na mayroong higit pa kaysa sa nakita ng mata. Tagulat ni Dexter. Biglang lumuhad si Quinlan at mahinang sinabi sa langit. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya ang sinabi ko. Patawarin mo ako. Diyos sa langit. Nagsalubong ang kilay ni Dexter. Sino ang kausap mo? Quinlan. Maingat na tumayo si Quinlan at sumagot. Guro, humihingi ako ng kapatawaran sa Diyos sa langit.